Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, so ayan, pasensya na po at muli ako mambubulahaw sa inyo. Ang mainit nating pag-uusapan ay may kinalaman dito sa tampuhan di umano ng Kimpao na kung ano na naman ba to? Pang-i-issue na naman kina Kim and Paolo or may katotohanan? So, yan ang ating aalamin sa atin pong update ngayong gabing ito. Diba nakaka-lurky? Marinig pa lang yung tampuhan. Anyway, bago po tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, i-click nyo lang po yung subscribe button natin at notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kimpao. Basta po mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. Kaya wag na kayong mag-atubili. Agad-agad, i-click nyo na yan ngayon din. Huy, grabe. Anyway, bilang pasasalamat sa ating mga Kimpao fans na nakasubaybay sa atin, nais ko magbasa ng ilang komento mula sa ating mga taga-subaybay. So, mula po kay Madam Irene Miguel AC, ang atin pong napiling basahin ngayon. And welcome, Madam Irene, sa akin channel kasi ngayon ko lang nabasa yung pangalan nyo. So, kung kayo bago lang dito, welcome sa Team Gandara. Ako po ito, ang nagmamaganda niyo kajismosang Kimpao. Hoy! So, sabi niya nga, yun lang. Kung aalagaan ng GMA. Kasi taga-GMA siya. Pero ang ugali ni Shubi noong bagong labas sa bahay ni Kuya, mahinhin at iba siyang magsalita. Si Shubi, medyo magas lang magsalita. Si Kim, iniisip niya yung sasabihin niya. Si Shubi, pakpak lang ng pakpak. So, dito muna tayo sa kung aalagaan ng GMA. May potential. Ultimo ako nakikita, may potential si Shubi kung aalagaan nga ng GMA. Si Kim kasi talagang inalagaan siya ng ABS. Siguro kasi nakikita nila kay Kim yung star factor. Alam mo yon, ramdam nila yon na magiging superstar siya. Kasi bigay na bigay din si Kim pag sinabing arte-arte. Yes, nagdaan din siya sa awkwardness kasi syempre kapag baguhan pa lang. Pero may nakita yan ang ABS-CBN sa kanya. Binigyan ng chance and buti na lang si Kimi talaga pong binibigay yung lahat ng best niya, pinagbubuti niya, kaya ayon, nakita yon ng ABS-CBN. And kahit naman sa loob pa lang po ng ng bahay ni Kuya, si Kim Chiu po ay talagang nakatch na po ang puso ng marami. Big winner na big winner talaga, as in walang masasabi yung mga netizens. Siya talaga yung malinaw na big winner. Wala pong sino man ang tawag dito, umaalma sa pagkapanalo niya kasi lahat talaga si Kim Chiu ang gusto. So, dun pa lang, talagang alam ng ABS na gagawa ng malaking pangalan si Kim. And hindi naman sila nagkamali. Hindi lang po isang maningning na star si Kim ng ABS dahil kilala po si Kim Chiu hanggang sa labas ng ibang bansa. Ay, sa labas ng bansa natin. Kasi she is a superstar. 'Di ba? So, si Shubi, kinakailangan lang din talagang alagaan. About naman sa sinasabi niya si Kim, mahinhin, iniisip yung kanyang mga sasabihin. It's true. Totoo yan. Hanggang ngayon, ganyan si Kim Chiu. Hindi ko nga alam bakit pa nababash si Kimi nung iba dahil kung tutuusin si Kim, napaka-maingat sa kanya mga sasabihin talaga. Si Shubi naman totoo, taklesa nga kasi, pero may kanya-kanyang personality. So sinasabi nung iba na may kumbaga ay siya yung papasahan ng corona di umano ni Kim.
Pero at the end of the day, hindi naman porque sinabing ganun ay talagang carbon copy na niya si Kim Chiu. Ano po, may pagkakaiba at may pagkakaiba pa rin. And iba pa rin talaga ang isang Kim Chiu. Yes, sabihin man nating magaya siya kay Kim na sunod-sunod ang project na hindi nawala sa limelight, etc. May bright future. Iba pa rin talaga si isang Kim Chiu, hindi po mapapantayan. Iba pa rin talaga si Kim. Iba pa rin talaga. Hindi ba? Wala kang ibang masabi. Iba pa rin talaga si Kim Chiu. Anyway, sabi naman dito ni Madam Walhati Tenedero, ano ba yan? Huwag naman natin paasahin ang fans kahit hindi totoo binabalita like Paulo kung gaano daw magmahal kay Kim. Yun lang kay Janine, hindi niya maamin. Saksi pa si Ogie Alcacid sa dalawa sa abroad. Nag-propose siya kay Janine, kaya umiiyak si Janine sa mami niya. Mapaglaro talaga si Paulo, may anxiety. Sabi naman dito, Madam Walhati from Madam Tess Relegi. Di wag kang maniwala, pinipilit ka ba? Kaya kaya ayaw maging public. Mas gusto nila ng private kasi marami inggiterang palaka at inamin ni Paulo kay Kim ang bagsak niya. So about dito, saksi si Kuya Ogie Alcacid kay Janine, proposal Janine to Paulo. Alam nyo kung totoo yan, bakit pa ipupush ni Kuya Ogie si Kim kay Pao? Kita nyo naman yung support ni Kuya Ogie kay Pao, di ba? Ay kay Kim para po kay Pao, di ba? And kung totoo yan, proposal, hindi po tatahimik lang ang mga friends like may Ogie Alcacid, so may iba pang showbiz friends doon, hindi tatahimik lang ng ganyan sa big usapin na may proposal engagement tas biglang itatanggi. Like, girl, kung ako ang friend ni Jay, hindi ako papayag na itatanggi mo matapos kang mag-propose, like, di ba? So may mga bagay na limitado lang din talaga yung alam po natin. And dahil ibinanggit yun ni si Kuya Ogie Alcacid dito, masasabi kong parang wala siya dyan alam. Kasi the way paano niya i-push si Kim or sabihin nating support siya sa Kim Pao, wala siyang kaalam-alam sa sinasabi ninyo kasi hindi naman niya siguro hahayaan na masaktan si Kim ng ganyan na like, girl, meron niyang past na ganito, di ba? So ayun, sana nagigets nyo yung point ko dito. Anyway, let's move on at pag-usapan naman yung pinaka-sentro ng ating update. Ewan ko ba, bakit pilit wala nang gasinong update sa Kim Pao, nagaano na lang sila, workout, ganyan. Ito yung mga ayuda sa atin, pero meron pa rin talagang nakakasingit na, ewan ko ba, pilit naninira po ng araw. Anyway, eto na nga, pampag-good vibes natin. Magkasama po meron tayong good news and bad news. Magkasama po mag-workout sila Kim and Paulo. Ayan, magka-gym mates na naman nga po silang dalawa. Yun ang good news natin. Pero ang bad news ay itong sinasabing tampuhan nila. Based kasi sa video, makikita nyo na parang si Kim nakatingin lang sa kanya, nakapamewang at parang nagsasalita. Si Paulo naman parang deadma. And alam niyo, nagawan agad siya ng kwento. May tampuhan daw ang Kim Pao. Like, si Paulo may pag-walkout. Nakikita niyo umalis si Paulo. May video yan. May kanya-kanyang edits na rin kasi. Merong, ewan ko, baka nabibiktima lang ng bad edits sila Kim and Paulo. Meron kasing magandang edits, merong original, merong bad edits para sa kanilang dalawa. Pero biktima lang siguro ng bad edits na parang gustong iparating na may tampuhan sila Kim and Paulo. At si Paulo ay deadma sa mga sinasabi ni Kim and may pag-walkout pa.
natatawa ako na naiinis. At the same time, alam naman natin na good listener lang si Paolo Avellino. Kahit kayo ang makipagkwentuhan dyan, mangangali na lang yung panganyo, kakakwento, tawa si Paolo, nakikinig lang talaga siya. Ganyan lang po talaga si Paolo, patango-tango. For sure dito, kung may sinasabi man nga si Kimi, nakikinig lang si Paolo Avellino porque nakapamewang bad trip agad tingin niyo si Kim Chiu, nakapamewang lang, iba talaga ang dating ng mga bashers. Bawat galaw nila Kim and Paolo gustong gusto pong bahidan ng kung ano pa mang issue yung dalawa, kahit wala naman pong issue sila Kim and Paolo. So yun yung bad news natin na ewan ko kung bias ba to. Tawanan na lang kaya natin kasi katawa-tawa naman talaga yung kahibangan at kaanuhan po ng Kim Pao daw. Kaanuhan po ng mga bashers tag dito. Kadesperaduhan. So, ayan. Basta happy po ang heart ng mga Kim Pao fans dahil nakapag-gym ulit silang dalawat. Updated ang mga fans. So, yun lang. Hanggang dito muna aking update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo sa susunod ng Chikas. Marami pong salamat.